So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. So nandito na naman tayo guys, isang araw na naman ng kwentuhan dito pa rin sa Baboyang Walang Amoy. Ngayong araw na to guys, 21 days ng pag-aalaga ng baboy dito sa Baboyang Walang Amoy. Ibig sabihin nito, itong mga baboy na to is 66 days old na simula nang pinanganak sila. Maraming mga challenges na nararanasan sa pag-aalaga ng baboy, pero tuloy-tuloy lang dahil yan naman normal talaga na mararanasan ng mga magbababoy. Ang mahalaga may solusyon na pwedeng gawin kung may nararanasan tayong problema sa baboyan. So eto na nga, silipin natin itong mga alagang baboy na to. By the way guys, ito ay naka 21 days na sila dito sa Baboyang Walang Amoy. At eto nga, 66 days old na sila. Napakaganda na ng mga alagang baboy kasi malakas silang kumain, masisigla sila. At syempre nakikita natin guys yung paglobo ng kanilang mga katawan. Ang ginagamit guys dito sa Baboyang Walang Amoy na to ay Pigrolac. Nakita naman natin, happy naman kasi satisfied din yung yung nakikita natin sa mga katawan ng baboy, talagang ayos na ayos at sulit na sulit. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys is ano ba yung mga dapat ikonsidera sa pagtatayo ng baboyang walang amoy o kung magtatayo kayo ng negosyong baboyan. So, dapat natin guys malaman na sa negosyong baboyan may mga kaakibat na gastusin na dapat nating paghandaan. Nandyan rin guys yung kulungan, nandyan rin yung pasistema sa pag-aalaga ng baboy, nandyan rin yung mga dapat kaalaman na matutunan natin sa pag-aalaga ng baboy. Ito na guys, paano ba tayo makakatipid at sa pagtatayo ng baboyang walang amoy, at ito yung mga factors na dapat natin i-consider para at least maging handa tayo sa pag-aalaga ng baboy. Sa pagtatayo guys ng baboyang walang amoy, dapat natin i-consider yung location. Location napaka-importante kasi sa pagtatayo ng baboyan, kung saan mo itatayo yung baboyan mo, maaaring mapagastos ka pa or maaaring makasave ka na sa gastos. Muna guys, sa mga pahakot system. Kasi nga guys, halimbawa, bibili ka ng maraming feeds, marami kang alagang baboy. Kung malayo yung baboyan mo, syempre magpapahakot ka pa ng mga feeds. So, dagdag at may kaakibat na gastusin sa ganyan. Maliban guys dun sa transportation, mapapagastos ka sa pagpapahakot. Kaya dapat i-consider mo na kung magtatayo ka ng baboyan, yung malapit sa highway o kaya accessible sa highway para at least hindi ka nang paggastosan sa pagpapahakot ng mga feeds. Ikalawa guys is dapat yung baboyan mo is maganda yung circulation ng hangin para at least yung mga baboy mo is maging maganda at mabilis yung paglaki. Dapat rin natin guys i-consider na meron tayong septic tank sa ating babuyan. Hindi ibig sabihin na porke malapit tayo sa ilog, porke malapit tayo sa sapa, doon na tayo magtatapon ng dumi. So kailangan natin guys maging responsible na hog raiser, kahit nasabihin mo backyard hog raiser lang tayo. Importante na ngayon guys yung may septic tank yung ating babuyan. Katulad na lang nito guys, kahit simple, napakasimple, baboyang walang amoy, may apat na butas, pero meron din ito guys kaakibat na responsibilidad. Ibig sabihin, kahit na walang nakakakita sa atin, tayo na mismo mag-decide sa sarili natin na, syempre, ayaw natin dumihan yung kapaligiran, kailangan natin gumawa ng septic tank. So katulad ng baboyan na to, mayroong septic tank na maaaring paglagyan ng dumi ng mga alagang baboy. So kahit maliit lang, lagyan nyo na lang ng plano, lagyan nyo ng design, na pwede, yung iba nga nagdi-design nyo pa na pwedeng kunin yung mga dumi ng baboy para at least ibilad nila at gagawing pataba. Pero meron din silang septic tank guys. Dapat rin natin guys i-consider na ano ba yung mga materyales na gagamitin natin sa ating baboyang walang amoy. Dapat ba yung baboyang walang amoy sementado na katulad nito? May mga pagkakataon kasi na bakal yung ginagamit. May mga pagkakataon naman na pwedeng kawayan lang o mga kahoy lang yung gagamitin natin. Nasa sa inyo yung pagpapasya, depende sa budget ninyo at depende sa pangangailangan ninyo. Kung ako yung tatanungin, mas maganda magsimula tayo guys sa maliit at saka natin palakihin. Kasi
Yung iba, nagsisimula kahit wala pa silang masyadong kaalaman na malakihan ka agad. So medyo mahirap yun kasi ang pagpapagawa guys ng babuyan, kahit nasabihin mong simple lang, malaki na yung gastusin. Mababa na yung 20,000, 30,000 hanggang 50,000. Kaya importante na kailangan pag-isipan natin, pagplanuhan natin para at least maging maganda at saka magdire-diretso yung pag-aalaga natin ng baboy. Kasi sa materials pa lang guys, sa pagpapagawa ng baboyang walang amoy, maaaring makasave ka ng malaki o maaaring mapagastos ka ng malaki pero long term pang matagalan mo namang gagamitin. Dito, katulad nito guys, ang ginamit dito sa bubungan ng baboyang walang amoy yung mga coco lumber. May mga pagkakataon kasi na pwedeng buhos o sementado ang gamitin na panghaligi na itong mga to. At dito naman sa bubungan, yero ang ginamit dito. May mga pagkakataon na pwedeng yung nilala na dahon ng nyog, pwede na yon, mga pawid na tinatawag. Ayan. Tapos sa iba naman, yung ganito is nasa sa inyo. Kung kawayan, talagang makakatipid kayo at hindi kayo magagastosan ng gusto. Ang gagastusin nyo lang, pako at saka yung labor. At sa ganito naman, pang matagalan na rin to, sementado. Yung iba naman gusto nila lusutan yung hangin, kaya may bakal at saka may concrete na magkasama. So yun lang guys, isa sa mga bagay na dapat natin i-consider sa pagtatayo ng ating babuyan. At kailangan rin i-consider natin guys, ano ba yung baboy na aalagaan natin. Ang baboy ba na aalagaan natin is patiner na katulad nito. Ibig sabihin mula piglets, palalakihin at gagawing patiner, pagbenta after 3 months and a half o 4 months na pag-aalaga. O gusto ba nating mag-alaga ng inahin o dumalagang baboy para sa susunod, gagawin nating paanaking baboy. O may pagkakataon naman guys na gusto nating mag-alaga ng mga boy para at least ang magiging product na natin ay yung similya na ibibenta naman sa ibang mga nangangailangan na nag-aalaga ng inahin. So, yung mga factors na yun guys, dapat natin i-consider. Kasama na rin doon yung size ng ating babuyan. Kasi nga guys, yung sa sukat ng babuyan, 0.8 to 1.22 hanggang 1.5 square meters per baboy kapag patiner yung aalagaan natin. At higit na mas malaki naman kapag inahing baboy o dumalaga yung aalagaan natin. So, yung mga bagay na ganun guys, kapag pinagplanuhan natin, na-consider natin, napag-aralan natin, makakatulong sa atin para makatipid sa negosyo ng pagbababoyan. Tulad na lang nito guys, baboyang walang amoy. So, malaking factor guys yung yung sukat nitong kulungan na to. Katulad itong kulungan na to guys, naka-design sa halos maximum 20 to 25 heads na baboy. Pero nakita nyo naman guys, bawat isang butas, pwedeng magkasya dito yung 5 hanggang maximum 7 heads. Pero ang nakalagay, tatlo, tapos 4. So, okay na yon, mas magiging maganda at saka magkakaroon ng breathing space yung mga alagang baboy. Ibig sabihin, hindi sila gaanong nagkakasakit kasi nga meron silang sapat na espasyo para at least makapagpahinga, makapag-relax at saka syempre makakain ng maayos. So, hindi sila mag-aagawan sa pagkain. So eto guys, baboyang walang amoy, mga bagay na dapat natin i-consider sa pagtatayo ng baboyan, di ba? So doon sa mga katropa natin na gustong pumasok sa negosyo ng baboyan, gustong mag-start ng business na mag-aalaga ng baboy, maliit man yan o malaki, dapat pagplanuhan natin at pag-aralan natin para at least makapag-alaga tayo ng maayos at syempre mapaghandaan natin yung mga gastusin sa pag-aalaga ng baboy. Kasi hindi na biro, di ba Louie? So halos ngayon magkano na 10,000 pinakamababa hanggang 13, 14,000 bawat isang baboy ang gagastusin mo. Depende sa kung paano, gaano kalaki yung aalagaan mo na patiner bago mo siya ibenta. So kaya pag-aralan natin mabuti mga katropa. At dun sa mga gustong pumasok sa negosyo ng pagbababoyan, welcome. Ayan. At saka good luck sa inyo, sa journey ninyo sa mga bagong pasok sa pag-aalaga ng baboy sa mga hog raiser natin katropa. So guys, ito si Kabady Moko, kasama pa rin natin si ayan, dito sa baboyang walang amoy, 21 days na ng pag-aalaga ng baboy, 66 days old na itong mga patiner, piglets na inaalagaan, napakalapit na. Ayan, 3 months mahigit na lang. Ayan. So,
at makikita na natin yung bunga ng paghihirap dito sa baboyang walang amoy. So mga katropa, maraming salamat. Hanggang sa muli po. Kung kayo ay mayroong suggestion, meron kayong topic na gustong i-discuss, mag-comment lang po kayo sa baba at i-discuss natin yan, pag-uusapan natin yan dito lang sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat at paalam.